Mahigpit na pagpapatupad ng batas trapiko at pinigting na presensya ng mga tagapagpatupad ng batas sisimula ng LTO ngayong araw para makamit ng zero accident sa mga expressway. Ang detalye mula kay Bernard Ferrer. Live, Bernard! Dayan, simula nga ngayong araw, asahan ang mas pinaigting na presensya ng mga otoridad sa expressway. Kasunod yan ang ilang insidente, kabilang na ang nangyaring karambola ng mga sasakyan sa SCTEC sa Tarlac na nagresulta naman sa pagkasawi ng 10 individual. Bilang bahagi ng kampanya para sa kaligtasan ng mga motorista at pasahero, sisimulan ngayong araw ng Land Transportation Office o LTO katuwang ang mga expressway operator ang mas pinaigting na presensya ng mga law enforcer sa mga expressway sa bansa. Ito ay napagkasunduan sa isinagawang pulong ng LTO sa mga kinatawan ng iba't ibang expressway operator sa bansa. Ayon kay LTO Chief Assistant Secretary Vigor Mendoza II, layunin ng ahensya na makamit ang zero accident sa mga expressway sa pamamagitan ng mahigpit na pagpapatupad ng batas trapiko, paggamit ng speed gun at regular na pag-iikot ng mobile units. The close ranks na po ang mga law enforcers ng NLEX, SLEX, SCTEX, TPLEX, Skyway, Star Tollway, including LTO. Ang LTO magpro-provide po yan ng mobile. Paikot-ikot po yan. No? Para yung hindi mahagilap ng mga fixed stands, mahagilap ng mobile. Ng kampanyang pagpapaalala sa mga motorista na sundin ang itinakdang speed limit. 60 kph ang minimum speed para sa lahat ng sasakyan sa North Luzon Expressway, habang 80 kph ang maximum speed para sa mga truck at 100 kph para sa mga kotse. Batay sa road crash statistics noong 2024, umabot sa 31,258 ang kabuang bilang ng mga naitalang aksidente sa mga lansangan. Kinasasangkutan ito ng 17,100 na kotse, 15,690 na motorsiklo, 4,730 na truck, at 1,182 na mga bus. Isa sa pinakauling insidente ang karambola sa SCTEC sa Tarlac na nagresulta sa pagkasawi ng 10 katao. Dayan, sa kapapasok lamang na balita, pinirmahan na ni Transportation Secretary Vince Dizon ang Department Order 2025-009 na muling nagbubukas ng consolidation para sa PUV modernization. Dayan? Maraming salamat, Bernard Ferrer.